unsteady. I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. Yeah. Hey, what's up guys? For today's video is eto na po yung nanalo nung November 2, 2021. Ano nga bang meron nung November 2, 2021? So yan po is 1 year po ng aking YouTube channel. So nag-start po ako ay November 2, 2020. So naka 1 year na po tayo. At maraming salamat sa patuloy na suporta niyo po sa akin. So nagkaroon po tayo ng activity noon na kung sino po yung last comment dun sa aking video premiere noong November 2, 2021 is i-content ko po or i-drawing ko. So may nanalo po doon at ang pangalan niya po, mega love shoutout, ay si Enday Merls Kit ng Balaga, Bohol. So mega love shoutout po sa inyo, Enday Merls Kit ng Balaga, Bohol, at pati na rin sa family mo dyan. So maraming salamat po sa cooperation. So ito, ayun na, bali inumpisahan ko na siyang gawin. So sino nga ba itong dinodrawing ko? Wala niyo pa ba guys? Pwedeng hindi na, no? So ito po is yung anak ni Enday Merls Kit ng Balaga, Bohol, na kung tawagin nila ay si Gang Banga. Hindi, si Gang nga yung kanyang palayaw. So tawagin natin Gang, pero ang tunay na pangalan niya is Lindilin. So mega love shoutout sa iyo, Lindilin. At pagpasensyahan ka na, pinagpraktasan ko rin itong pagmumukha mo dito. So ayan, bali inumpisan ko siya as normal po na drawing, pencil drawing. And yan guys, kung hindi nyo nga po pala maitatanong bakit hindi si Enday Merls Kit ng Balaga, Bohol ang aking ginawang model sa ngayon. Kasi guys is meron na siya. Actually meron na siya, nagawan ko na siya ng drawing noon kasi ang tagal na nung kanyang request na yun dati. So pinagbigyan ko na rin siya noon. Lagi akong kinukulit yan kaya kayo huwag kayong mangulit sa akin, ha. Joke lang. Basta guys is syempre para maiba naman at maka-experience din naman yung kahit isa sa family niya is maging model. So mukhang model naman siya, maganda siyang babae, magandang bata. At mega love shoutout sa iyo dyan, may boyfriend ka na ka. Wag mo na, bawal pa, no? Aral muna pag may time, saka na yan. So ayan, pagpatuloy po natin. So totoo lang guys, talagang hindi ako sanay mag-narrator, no? Wala naman akong script. Basta ito lang yan, kung ano lang yung lumalabas sa bibig ko, sinasabi ko. So ayan, konting tips din tayo para sa mga mahilig sa drawing guys. Syempre kailangan may tips pa rin tayo kung paano natin ito ginagawa. Kasi ang isang bagay naman, hindi mo naman yan magagawa totally kung talagang wala kang pinagbabasihan o wala kang pinagagayanan. So dito is meron tayong ginagayanan. Actually sa cellphone lang din, cellphone. Kasi pinasa sa akin sa cellphone, may isa akong cellphone na ginagamit para sa tularan nito. At yan, kung napansin nyo kanina is dun ako talaga nag-focus sa mata. Yun kasi ako lagi nag-uumpisa sa paggawa ng drawing. So, gumagawa ako ng isang guidelines na isang pahalang at isang guhit pababa na pinagbabasihan ko na dapat para maging align o maging pantay yung kanyang mga mata. At saka syempre para makuha ko yung pinaka-center nito. And then binabase ko na rin lang doon yung hugis ng mukha niya kung ano yung nandoon sa akin pinakakopyahan. At isa pang pinaka kailangan mong gawin dito guys, kailangan mo talaga is yung patient, yung pagtsatsaga mo. Kasi guys, pag hindi ka matyaga dito na gumawa ng ganito is baka hindi maging maayos yung gawa mo.
Kaya isinasuggest ko sa inyo kung kayo ay may plano o may balak na gumawa ng mga ganito, kailangan talagang matyaga ka. Mahaba pasensya mo, mahaba yung ano mo, mahaba yun. Yan. Ayan, ito naman ay inuumpisahan ko na siyang kulayan. At take note guys, ito pala ay part 1 pa lang. So maaring mabitin kayo dito. At saka may parte talaga dito na malabo ang pagkakakuha ko sa video na to. Dahil guys, share ko na rin sa inyo, minsan kaunti lang kasi yung oras ko para magawa nito. Kasi minsan hapon na. Nag-umpisa ako sa alas 4 ng hapon hanggang alas 5 lang. So isang oras. So ito guys is na pangatlong araw ko na siguro itong ginagawa. Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Kasi nga is hindi siya dire-diretso na ginagawa at patay-patay lang. Dahil syempre meron din naman akong trabaho na guys. So yun. Kung napansin nyo ay nag-umpisa ako sa light color. Siyempre pili mo rin yung kailangan na pangkulay o pencil color na gagamitin mo para dito. Kasi hindi naman pwedeng kulay-kulay na kung ano lang yung magustuhan mong ikulay dyan. Siyempre kahit pa paano dapat based dun sa kulay na pinaggagayanan mo. Importante po yun kasi para hindi mawala yung maging itsura niya dun sa mismong original na kulay niya. So inire-recommend ko po sa inyo laging kailangan kung mag-start po kayo, wala kasi tayong base na pang-base dito sa pangkulay nito, kaya pure na Prismacolor po yung ginagamit ko dito. So nag-start ako as light color, may mga shaded na rin akong ginagawa, pero napaka light po pag nag-start ako niyan, para syempre ma-maintain ko yung texture ng papel niya at para hindi ito masira. Kasi kinakailangan mo rin yan ng tiyaga sa pagmi-mix ng mga kulay ng pencil color. Hindi lang po pintura yung i-mix. Kailangan marunong ka rin mag-mix ng pencil color kung paano lalabas yung kanyang mga highlights na kulay dyan, yung dark color, shaded, lights, ayan. At yung paano siya lalabas na maayos at para mabuhay mo yung kulay ng ginagawa mo. Kasi pagka ikaw guys ay gumawa ng agad ay pinipressure mo yung kulay, halimbawa sa itim na yan, pipressure mo yan, baka hindi maging maganda ang kalabasan. So sa ngayon guys is wala pa talaga akong nagagamit na eraser. Kung mapapansin nyo, minsan hindi ako nag-i-erase, so walang pero banda-banda rin yan kasi umorder na ako, baka magamit din natin yun soon sa ating mga artworks. Kasi mahalaga din yung may eraser ka para pang-erase ka, para kasi pagka pencil color na yung i-erase mo, hindi na kaya ng pambura ng Mongol ko yan, kaya kailangan meron kasi dyan pambura na guys. Minsan kasi pagka may erase ako, hindi ko siya ma-erase. Ang ginagawa ko is ginagawan ko lang siya ng paraan para mapura ito o para mapatungan. So ang ginagamit yung technique din is yung burnishing technique na puti ang aking ginagamit. Yan kagaya niya, yung kulay puti niyan. Yan kasi ang pinaka pang finish minsan na ginagamit ko para maging maayos yung kulay niya. May tawag din guys, yun yung burnishing technique. Ano ba? Basta yun na yun. Yun yung nakikita ko at yun yung napapanood ka rin minsan. Siyempre hindi naman porque ako ay nag-start sa ganito ay alam ko na itong lahat. So nanood din naman ako sa ibang mga tutorial kung paano gamitin yung at paano i-apply yung mga ganyang pencil color. Siyempre kasi mahirap na yung ikaw mismo ay mag-aalam-alaman. Siyempre kahit paano kukuha ka ng idea. Guys,
kasi totally hindi ko talaga ito gamay noon, but hanggang ngayon naman. Kasi guys, drawing mas maganda talagang gamitin tong pencil color kasi parang nag-drawing ka lang gamit ang lapis talaga. Take advantage na yun kung talagang magaling kang mag-drawing. Kasi dati talaga ang ginagamit ko sa pintura lang, yung mga pintura yan, kahit anong klaseng pintura. Nag-a-apply ako ng mga pintura sa mga paintings, wall paintings. Ganun talaga yung trabaho ko dati. So ito, malapit na tayo matapos guys. Kaya nyo na yung aking mga kadaldalan kung ano-ano lang naman yun. Bahala na kayo. Pasalamat ako ngayon, hindi ako masyadong inuubo. Pero ayan, ito guys is paalala, ano pa, ito po yung ito po yung part 1 pa lang. So abangan nyo po yung part 2. May idea po kasi ako na medyo may dadagdag ako sa flavor na ito na maaaring maganda sa paningin ninyo. So abangan po ninyo yon. At isa pa guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel is paki-hit mo na po or paki-smash mo na yung subscribe button dyan. At saka paki-hit mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa aking mga bagong uploads or sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po. At syempre hindi mawawala yung ating shoutouts. Shoutout sa lahat ng mga Team BSY, Team Butakal Rangers, Team ni Metalworks Project MWP, Team SYS Family, at sa Team ni Mami Tess. So napaka-supportive po yan ni Mami Tess dahil siya po ay nagbibigay ng WH ng libre sa mga kasamahan, sa mga katim niya, at sa mga supporters niya siyempre. So yun, malapit na tayo matapos kasi mayroon na tayong labi dito eh. Ayun guys, kita nyo kung paano ko ginawa yung labi niyan is napakasimple lang. Siyempre slightly na kailangan start ka sa light colors, mag-shaded ka, diba? Para maging realistic yung labi is makikita nyo yan by next video ko na to. Ayusin ko pa yan guys dahil sa ngayon kinakailangan ko lang magkaroon ng upload. Charot, kasi isang linggo na yata kung walang uploads. So ayun, maraming salamat po at enjoy for this the rest of this video.